Hindi naman lahat ng overpowered naghahanap ng gulo. Minsan, ang gusto lang talaga ng isang tao, tahimik na buhay sa bukid. At ganyan si Alwayne. Isang araw, sobrang saya niya habang tinitingnan ang mga pananim niya. Ang ganda ng tubo ng mga gulay, kaya todo harvest siya. Habang ginagawa niya yun, napansin niyang umabot na pala sa level 10 ang farming skill niya. Sakto namang dumating ang kaibigan niyang si Testa. Excited na ikinwento ni Al ang level up niya, at humanga si Testa dahil kaka-level 10 lang din ang fishing skill nito. Ang nakakatawa pa, mas mataas pa ang overall stats ni Al kahit si Testa ang professional fisherman sa kanila. Sa katunayan, may pagkakataon pa nga na basic fishing lang ang ginawa ni Al pero mas marami pa siyang nahuli. Doon naisip ni Al na baka may kinalaman ang blessing niyang grow boost. Nang silipin niya pa ang status niya, may nadagdag pang skills tulad ng nature lover. Pero ang pinaka nagpa-shock kay Testa, umabot na sa 73,000 ang attack power ni Al. Hindi man lang ito aware kung gaano na siya kalakas. Habang nagkukwentuhan sila, sa kanya naalala na kailangan na niyang i-deliver ang mga ani niya sa Royal Capital. Habang nasa daan, may nakita siyang dragon na umaatake sa isang grupo ng adventurers. Gusto lang naman niyang tumulong kahit papaano, kaya ibinato niya ang carrot na kinakain niya para ma-distract ang dragon. Pero imbes na ma-distract lang, isang tama pa lang, sumabog agad ang dragon. Mas lalong nakakagulat dahil bumalik pa sa kamay niya ang carrot na parang boomerang. Doon lang niya naalala na sobra nga pala ang itinaas ng attack power niya. Pero para kay Al, parang wala lang. Kaya tuloy pa rin siya papuntang capital. Pagdating niya sa Royal Capital, may naabutan siyang eksena ng kidnapping. Isang babae ang pilit na tinatakas ng isang lalaki. Hindi na siya nagdalawang isip. Madali niyang naiwasan ang atake ng kidnapper at naibagsak ito ng walang kahirap-hirap. Agad namang inaresto ng mga guards ang salarin. Nagpasalamat ang babae, pero bago pa ito makapagpakilala, nagmadali nang umalis si Al dahil kailangan pa niyang tapusin ang delivery niya sa market. Pagkatapos niyang may deliver ang harvest, palabas na sana siya ng capital nang harangin siya ng mga guard. Doon niya nalaman na pinapabalik siya ng babaeng tinulungan niya. Nagpakilala ito bilang si Phallus Magus, ang first princess ng Magus Kingdom. Hindi makapaniwala si Al na kinakausap siya ng isang prinsesa, pero sinabi nitong huwag siyang masyadong maging formal. Mas lalo siyang nabigla nang alukin siya nitong maglingkod sa royal family. Sa isip ni Al, gusto niya talagang tumanggi. Wala siyang interes sa posisyon o karangalan. Gusto lang niya magtanim habang buhay. Pero syempre, prinsesa ang kaharap niya. Kaya maingat niyang sinabi na masyadong mabigat ang responsibilidad na yun para sa isang simpleng farmer. Hindi matanggap ng prinsesa na may tumatanggi sa kanya. Sinubukan pa niya itong kumbinsihin sa pamamagitan ng pag-aalok ng 30,000 square meters na farmland kung papasok siya sa palace. Nang tanungin ni Al kung bakit siya ang gustong kunin, ipinaliwanag ng prinsesa ang tungkol sa average stats. Ang normal na tao ay nasa 50 points lang. Ang adventurer nasa 130. Ang knight captain pwedeng umabot ng 600. At ang legendary hero nasa 1,000 points. Samantalang ang lalaking tinalo ni Al kanina ay nasa 500 points. Ibig sabihin, hindi ordinaryo ang lakas niya. Gusto pa sanang makita ng prinsesa ang eksaktong attack power ni Al, pero alam niyang hindi niya pwedeng ipakita ang totoong numero. Sakto namang dumating ang mga adventurers at ibinalita na patay na ang dragon, pero ayon sa kanila, mysterious weapon daw ang tumapos dito. Doon na gets ng prinsesa na si Al ang may gawa, pero nakaalis na siya bago pa siya mahusisa ng husto. Samantala, may mas malaking problema sa kaharian. May report na may paparating na mga monster na tila may kumokontrol sa kanila. Hinala nila, galing ito sa Hell Zone. Nagtaka ang hari dahil natalo na noon ang Demon King at may peace treaty na sa pagitan ng humans at demons. Pero ayon kay Officer Cecil, hindi lahat ng demon ay sang-ayon sa kasunduan. Ang bagong leader raw nila ay si Romeo Van Dead, dating commander ng Demon Army, at mukhang naghahanap ito ng paghihiganti matapos pumalpak ang mga plano nito. Iminungkahi ni Cecil na lumikas muna ang hari at prinsesa para sa kaligtasan nila. Ayaw sana ng hari dahil ayaw niyang iwan ang mga tao niya, pero napilit din siya ng mga knight. Mas malaking problema kung siya mismo ang mapatay. Sa farm naman, gabi na nang puntahan ni Testa si Al para sabihing may mga monster na papunta sa kalapit na village.
Dapat daw silang tumakas, pero mas inalala pa ni Al ang nakatakda niyang harvest kinabukasan. Nang tingnan niya ang field niya, maayos at ligtas pa rin ang mga pananim. Nakita niyang dumaan lang ang mga monster at hindi man lang pinansin ang village. Doon niya na-realize na Royal Capital ang tunay na target. Sa una, wala siyang balak makialam. Pero nang maisip niyang kapag nasira ang capital, wala na siyang pagbibentahan ng ani, napabuntong hininga na lang siya. Habang naglalakbay ang hari at prinsesa kasama ang mga knight, biglang inatake ni Cecil ang hari. Doon nabunyag ang katotohanan, si Cecil pala mismo si Romeo Vanded. Madali niyang pinatay ang mga knight at ipinakita ang tunay niyang anyo bilang demon. Sinabi pa niyang hindi niya uulitin ang pagkakamali ng Demon King. Balak niyang kontrolin ang kaharian at kung kinakailangan, sirain ito mula sa loob. Pinagtulungan ng hari at prinsesa ang pagdepensa gamit ang shield, pero unti-unti itong nabasag sa lakas ng atake ni Romeo. Sa sandaling muntik na silang mapatay, may biglang sumingit at hamarang sa atake, si Al. Gamit ang teknik niyang deep flowing, mabilis niyang nilinis ang mga monster sa paligid. Kalma lang siyang nagpakilala bilang isang farmer na ikinagulat ni Romeo. Hindi makapaniwala ang demon na may ganitong lakas ang isang simpleng magsasaka. Kahit pa mag-transform si Romeo at i-absorb ang natitirang mga monster para tumaas ang stats niya, hindi man lang natinag si Al. At sa huli, isang solid na suntok lang ang kailangan. Isang hit, bagsak agad si Romeo Vanded. Pagkakita ng mga natitirang monster na talo na ang leader nila. Nagtakbuhan ang mga ito. Kinabukasan, todo pasasalamat ang hari at prinsesa kay Al. Pero simple lang ang sagot niya, ayaw lang niyang masira ang taniman niya at ang market kung saan siya nagbebenta ng ani. Sinubukan ulit siyang alukin ng hari ng posisyon at kahit anong title, pero wala talaga siyang interes. Alam ng prinsesa na hindi yun gagana kay Al. Kaya bilang pasasalamat, ibinigay na lang nila ang 30,000 square meters na farmland sa kanya, kapalit ng pagre-register niya sa guild at paminsang pagtulong kung may emergency. Pumayag si Al. Fair deal na rin para sa kanya. Pero pagdating niya sa lupang ibinigay sa kanya, napakamot na lang siya sa ulo. Dahil ang inabot niya, isang bakanteng lote na wala man lang kahit anong tanim. Ibig sabihin, back to zero na naman siya. At panibagong grind na naman bilang isang overpowered na farmer. Habang nag-iikot sina Al at Princess Phallus sa Royal Capital, halatang halata kung gaano ka-excited si Al. Parang batang first time makapasok sa food festival. Kaliwat kanan ng street food, desserts, kung ano-ano pa. Nang tanungin siya ng prinsesa kung bakit sobra ang saya niya, proud pa niyang sinabi na syempre, farmer siya, masaya siyang makita kung paano napupunta sa iba't ibang klase ng pagkain ang mga ani. Bigla siyang napatigil nang may maamoy na barbecue. Hindi na siya nagpaalam, diretso agad siya sa stall. Habang kumakain, napatanong siya kung hindi ba magkakaroon ng gulo kapag nalaman ng mga tao na gumagala ang prinsesa ng ganito. Chill lang ang sagot ni Phallus. May substitute raw siya, ang maid niyang si Irby, na umaakto bilang prinsesa sa palace. Parte rin daw ng duty niya ang alamin ang tunay na buhay ng mga tao. Pagkatapos, sinamahan siya ng prinsesa papunta sa Adventurer Guild para makapag-register. Bago pumasok, pinaalalahanan siya ni Phallus na huwag ibunyag ang identity niya. May suot daw siyang espesyal na hairpin na nagtatago ng presence niya. Kaya hindi siya basta makikilala. Pagpasok nila, sinalubong agad sila ng guildmaster at dinala si Al sa receptionist para sa new members. Pero pag-upo pa lang niya, biglang tumunog ng malakas ang tiyan niya. Halos mapahiya siya, kaya imbes na interview agad, pinakain muna siya ng receptionist na si Helen. Nang makabawi na siya, saka siya in-interview. Tinanong siya kung bakit niya gustong maging adventurer. Diretso niyang sinabi na binigyan siya ng lupa sa capital at bilang kapalit. Kailangan niyang tumulong laban sa mga monster. Main job niya pa rin ang pagiging farmer. Side job lang ang adventuring. Habang nag-uusap sila, biglang dumating ang tatlong adventurers at nagpasalamat kay Al sa pagtalo sa dragon. Nabigla ang buong guild. Todo tanggi naman si Al, sinasabing normal farmer lang siya. Nagpakilala ang tatlo bilang sina Luke, Jake at Lamia. Nakipagkilala na rin si Al bago sila umalis. Pagkatapos, sinabi ni Al kay Helen na kukuha siya ng quest. Pero dahil beginner pa lang siya, G-rank quests lang muna ang pwede.
Kapag umabot daw siya sa C or B rank, saka pa lang siya pwedeng mag-solo sa mas mabibigat na missions. Ang unang quest niya, mangolekta ng 10 milk sa Grim Forest. Napansin ni Helen na hindi bagay ang suot niyang pang-farmer sa isang forest na puno ng monster. Aminado si Al na wala siyang pambili ng equipment, kaya binigyan siya ni Helen ng robe na may infused magic para bahagyang tumaas ang defense niya. Medyo alangan pa siyang tanggapin, pero si Helen na mismo ang nagsuot sa kanya. Halatang kinilig si Helen nang makita siyang suot yun. Nagpasalamat si Al, tapos lumabas na sila ng prinsesa. Amazed si Al dahil walang kahit sino ang nakapansin kay Phallus. Mas lalong natuwa ang prinsesa at sinabing dahil yun sa hairpin niya. Pero sinabi ni Al na hindi niya ito pwedeng isama sa Grim Forest, kaya bumalik na si Phallus sa castle. Medyo na-disappoint pa siya nang sabihing dadalawin siya ulit kinabukasan. Habang naghahanap si Al ng milk sa forest, may napulot siyang isang scale. Nagtaka siya dahil walang monster na may scale sa listahan ng Grim Forest. Ayon sa nabasa niya, mabilis mag-breed ang mga orc at kadalasang umaatake para dumami. Pero bago pa siya makapag-isip ng maayos, biglang may babaeng orc na tila na-attract sa kanya at sinubukang atakihin siya. Buti na lang dumating si Jake at nasagip siya. Maya-maya, sumunod na rin sina Locke at Lamia. Ipinakita ni Al ang scale at nagtanong kung anong monster yon galing. Ayon sa kanila, may mysterious monster sa forest na pinagmumula ng mga scale. May mga hinalang Black Dragon yon, pero sabi ni Jake, ang Black Dragon ay naninirahan daw sa isang ilog sa Highlands. Lagi raw may nakikitang scale, pero hindi ang dragon mismo. Sabi ni Lamia, pwede raw ibenta yun sa mataas na presyo. Pero habang nag-uusap sila, bigla silang nakaramdam ng napakalakas na energy. Nanigas sila nang lumitaw sa harap nila ang isang Black Dragon. Pero imbes na umatake, dumaan lang ito na parang wala sila. Doon napasilip si Al sa stats nito, at halos hindi siya makapaniwala. Umaabot sa 230,000 ang attack power. Samantala, may batang hinahabol ng monster sa ibang lugar. At kinabukasan, napansin ng isang matanda na parang hindi maganda ang pakiramdam ni Helen. Sinabi nito na may nakalimutan na naman siya, hindi niya maalala kung ano ang nangyari bago siya nakauwi. Pinayuhan siyang magpatingin sa doktor. Sakto namang dumating si Al para mag-report. Nagkaroon ng meeting sa guild kung saan ibinalita nila ang tungkol sa Black Dragon sa Grim Forest at sa sobrang taas nitong stats. Ayon kay Luke, yun daw ang Ouroboros, isang evil dragon. Sa lakas nito, tanging hero lang ang maaaring humarap dito. Kaya iminungkahi ni Jake na ipagbawal muna ang pagpasok sa Grim Forest. Nang makita ni Helen ang skill na napulot ni Al, bigla siyang na-shock. Naalala niya, isang Black Dragon ang pumatay sa kapatid niya, at agad siyang nawala ng malay. Kinamusta ni Al si Helen sa matandang nagpakilalang foster mother niya. Maayos naman daw ito, napansin din ng matanda ang robe na suot ni Al. Ikinwento niyang wala halos alaala si Helen tungkol sa kabataan niya. Ang alam lang nito ay ang pangalan niya, at ang tanging dala niya noon ay ang parehong robe. 15 taon na ang nakalipas nang matagpuan nila si Helen na walang malay malapit sa Snooze River. Dahil wala itong pamilya, inampun nila ito. May hinala ang matanda na may koneksyon si Helen sa Ouroboros. Kaya sinabi ni Al na siya na ang mag-iimbestiga. Pinayuhan siya ng matanda na hayaan na lang ang S-rank adventurers, pero sinabi ni Al na hindi siya pupunta sa forest. Sa library siya magsisimula para maghanap ng impormasyon. Binigyan pa siya ng healing potion bago umalis. Paglabas niya, may sulat siyang natanggap mula raw sa nanay niya. Nagulat siya dahil hindi pa niya sinasabi sa mga magulang niya na lumipat siya sa capital. Nagpakilala ang postman bilang Rix, tapos nagmadaling umalis. Nagtaka si Al kung paano siya nahanap nito. Sa library, halos mabuwisit siya dahil walang malinaw na impormasyon tungkol sa Ouroboros. Napaisip siya, kung ang hero ay nasa 1,000 lang ang stats, at siya ay nasa 50,000, pero ang Ouroboros ay 230,000, wala talagang makakatapat dito. Sinubukan niyang alamin ang mga attack na nangyari 15 years ago, pero sinabi ng librarian na restricted ang damage reports. High-ranking officials lang ang may access. Kahit anong pakiusap niya, hindi siya pinayagan. Buti na lang, biglang dumating si Princess Phallus. Dahil sa status niya, may access siya sa records. Tinanong niya si Al kung ano ang hinahanap niya.
Sinabi nitong gusto niyang malaman ang detalye ng pag-atake malapit sa Snus River. Lumabas sa report ang Honoru Village Incident. Isang merchant daw ang nakadiskubre na wasak ang buong village. Maraming scale ang nakita sa paligid at ang conclusion galing yun sa Ouroboros. Ayon sa prinsesa, ang Ouroboros ay dragon na nabubuhay sa destruction at despair. Pero ayon sa librong Naturalis Historia, dapat extinct na ito matapos ang laban nito sa Holy Dragon na si Mirage. Kaya paano may nabubuhay pa? Nagdesisyon si Al na pumunta sa Honoru Village. Nagulat pa siya nang sabihing sasama ang prinsesa. Kinabukasan, inimbestigahan nila ang wasak na lugar. Biglang may narinig si Al na boses ng bata. Sinundan niya ito hanggang makarating sila sa isang puntod. Doon nagpakita ang multo ng isang bata. Walang makita si Falles pero malinaw kay Al ang bata. Nagpakilala ito bilang si Lei. Matagal na raw siyang naghihintay ng taong makakarinig sa kanya. Napansin ni Lei ang robe ni Al. Nang marinig niyang kay Helen yun galing. Napangiti siya. Iyon daw ang suot niya noong araw na namatay siya, regalo ng ama nila, may defense magic na nakaimbak. Biglang may naisip si Al. Niyakap niya ang prinsesa at tinakpan siya ng robe. Nagpanik si Falles dahil parang eksenang pang magkasintahan, pero nagulat siya nang bigla na niyang makita si Lei. Doon kinuwento ni Lei ang lahat. Kapatid niya si Helen ang nag-iisang survivor ng Honoru Village. Hindi maalala ni Helen ang nangyari dahil masyadong traumatic ang lahat, kaya tila sinil ng isip niya ang memories. Nag-flashback si Lei. Bago ang trahedya, sinundo siya ni Helen habang nag-e-ensayo siya ng espada kahit hindi siya magaling. Pinagsabihan siya ng kapatid niya, pero desidido siyang maging warrior balang araw. Biglang dumating ang Ouroboros at winasak ang village. Pagbalik nila, halos wala nang natira. Ang mga survivor, isa-isang pinatay ng dragon. Sinubukan nilang tumakas, pero naabutan sila. Sinabi ng Ouroboros na walang makakatakas. Nadapa si Helen habang tumatakbo. Bumaba ang dragon para tapusin siya, pero ibinato ni Lei ang espada sa mata nito. Saglit itong napatigil, pero agad ding gumaling. Dahil doon, si Lei ang inuna nitong patayin. Habang kinakagat siya ng dragon, sinisigaw pa rin ni Lei kay Helen na tumakas. Tuwang-tuwa ang Ouroboros sa despair nilang dalawa. Hindi raw nito papatayin si Helen, babalikan daw niya ito pagkalipas ng 15 taon, kapag puno na ng hopelessness ang puso nito. Doon niya kakainin ang soul nito. Sumigaw si Lei na hindi niya hahayaang mangyari yun. Kahit patay na siya, poprotektahan niya ang kapatid niya. Kaya bilang parusa, sinil ng Ouroboros ang kaluluwa ni Lei sa village para panuurin ang magiging miserableng kapalaran ni Helen. Pagkatapos noon, tuluyan ang nawala ng buhay si Lei. At ang lahat ng yun ang dahilan kung bakit wasak na wasak ang puso ni Helen hanggang ngayon. Ayon kay Lei, may pattern talaga ang Ouroboros. Tuwing wawasakin nito ang isang village o city, sinasadya nitong may iwan na isang survivor. Hindi nito agad tinatapos ang lahat dahil mas gusto nitong balikan ang natitirang buhay pagkalipas ng ilang taon kapag punong-puno na ng takot, guilt, at despair ang puso nito. Doon nito tuluyang kakainin ang kaluluwa. Noong kinain siya ng Ouroboros, doon niya naintindihan ang totoo, hindi lang laman ang nilalamon ng dragon, kundi ang fear mismo. Habang mas maraming negative energy ang naa-absorb nito, mas lalo itong lumalakas. At ngayon, ang target nito ay si Helen, pati ang mga taong malapit sa kanya. Sinabi ni Al na sa lakas ng Ouroboros, hindi niya ito kayang talunin sa normal na paraan. Pero ayon kay Lei, may kahinaan ito, huwag lang nilang hayaang makapag-feed ito sa despair. Ang kabaligtaran ng negative emotions ang makakapagpahina rito. Kung mapapalitan nila ng pag-asa ang takot ni Helen, may chance silang manalo. Kaya nagmadaling bumalik si Al sa capital. Buhat ang prinsesa. Gusto pa sana ni Falles na Princess Carry ang style, pero praktikal si Al, mas mabilis daw kapag naka-shoulder carry. Pagdating nila sa capital, halos bumigay sa pagod ang prinsesa, pero mabuti na lang at hindi pa umaatake ang Ouroboros. Habang si Falles ay nag-utos sa mga guard na maghanda para sa posibleng pag-atake, si Al naman ay dumiretso kay Helen. Pagdating niya, wala na ito sa kwarto. Nauna na pala itong harapin ang Ouroboros. Doon, unti-unting ibinalik ng dragon ang mga alaala ni Helen, ang pagkamatay ni Lei. Ang pagkawasak ng Honoru Village at ang katotohanang siya ang iniwang survivor.
Pinuno siya ng Ouroboros ng masasakit na salita, sinasabing marami pang mamamatay dahil sa kanya. Habang nadudurog ang loob ni Helen, mas lalo namang lumalakas ang dragon. Sa sobrang guilt at takot, tinutukan ni Helen ng kutsilyo ang sarili niya. Kung siya na lang ang mawawala, baka matapos na ang lahat. Pero sinabi ng Ouroboros na kahit mamatay siya, papatayin pa rin ito ang mga taong malapit sa kanya. Sa sandaling sasaksakin na niya ang sarili niya, dumating si Al at pinigilan siya. Inatake siya agad ng dragon at tinapon palayo, pero nabawasan ang impact dahil sa robe na may defense magic. Bumangon siya at gumanti ng suntok na ikinatumba ng Ouroboros. Sa kanya sinabing hindi na kailangang matakot ni Helen dahil nandito siya. Hindi pa tapos ang laban. Hinampas siya ng buntot ng dragon at muntik ng maduraj, saka binugahan ng apoy na nagpasabog sa paligid. Natalsik man siya, bumangon pa rin siya at nagbiro pa na hindi basta-basta namamatay ang isang farmer. Habang nagpapatuloy ang labanan, sinabi niya kay Helen na hindi nito kasalanan ang nangyari sa village. Nang hindi pa rin ito makumbinsi, sinabi niyang nakausap niya si Lei. Ayon dito, alam niyang sisisihin ni Helen ang sarili niya kapag bumalik ang alaala, pero hindi siya nagsisi na iniligtas niya ang kapatid niya. Dahil nakaligtas si Helen, dapat mabuhay siya ng masaya at maging proud sa sarili niya. Doon tuluyang bumigay si Helen at umiyak. Habang tumatakbo sila palayo, ipinaliwanag ni Al na ang kahinaan ng Ouroboros ay ang pagkawala ng despair. Unti-unting nagliwanag ang paligid at napansin niyang bumababa ang stats ng dragon. Tama si Lei, kung negative energy ang nagpapalakas dito, positive emotions naman ang magpapahina. Nang muling umatake ang Ouroboros, sinalubong ito ni Al ng isang malakas na suntok na nagpatumba rito. Akala nila tapos na ang lahat, pero biglang sinaksak ni Helen si Al. Nagulat siya at habang sinusubukan niyang abutin ang healing potion, nabitawan niya ito. Hindi niya napansin na unti-unting nagliliwanag ang sugat niya. Sa puntong yun, nagising ang Holy Dragon na si Mirage at ipinaliwanag na sinaniban ng Ouroboros si Helen. Ibinigay ni Mirage ang natitira niyang kapangyarihan kay Al, agad gumaling ang sugat nito, ngunit nanghina ang Holy Dragon. Sinabi nitong kapag nabasag ni Al ang depensa ng Ouroboros, maaari niya itong ma-purify gamit ang Holy Power. Tinukso pa siya ng dragon, sinasabing hindi niya kayang saktan si Helen. Pero nakita ni Al sa mga mata nito na ayaw na nitong may masaktan pa dahil sa kanya. Kaya buong lakas niyang inatake ang dragon at sa isang malakas na suntok, napalabas nila ang Ouroboros mula sa katawan ni Helen. Gayunman, lumipat ito sa katawan ni Al, kumpiyansang mananalo na dahil makakahanap ito ng despair sa isip niya. Pagpasok ng Ouroboros sa isipan ni Al, wala itong nakita kundi mga taniman. Pagbubungkal ng lupa at pag-aalaga ng pananim. Walang takot, walang galit, puro farming lang ang laman ng puso at isip niya. Dahil wala itong ma-absorb na negative energy, unti-unti itong na-purify mula sa loob. Hindi man lang ito nilabanan ni Al, pero tuluyan itong napaalis. Tinapos ni Mirage ang natitirang presensya ng dragon bago tuluyang maglaho, nagpasalamat pa ito kay Al. Pagkagising ni Al, nandoon sina Helen at Princess Phallus, parehong relieved na ligtas siya. Ipinaliwanag ni Helen na tuluyan ng na-purify ang Ouroboros. Napag-usapan din nila ang pagkawala ni Mirage, at hindi pa rin makapaniwala ang prinsesa na nagpakita sa kanila ang Holy Dragon. Nang tanungin ni Al kung ayos lang ba si Helen, nag-transform ang kamay nito, tanda na may naiwan pang kapangyarihan ng Ouroboros sa kanya. Pero sa halip na gamitin yun para manakit, balak niya itong gamitin para protektahan ang iba. Naalala rin niya ang huling mensahe ni Lei, kung hindi siya mabubuhay ng masaya, masasayang ang sakripisyo nito. Ngumiti siya, saka tahimik na nagpasalamat sa lahat ng ginawa niya, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang simpleng farmer na piniling lumaban. Kinabukasan, kasama ang best friend niyang si Testa, nag-harvest sila ng mga tanim ni Al. Tinanong ni Testa kung okay lang siya dahil 2 farmland na ang kailangan niyang asikasuhin. Sumagot si Al na okay lang kasi gusto niya ang pagpa-farm at hindi siya napapagod. Habang abala sila, dumating si Rix para mag-deliver ng sulat kay Al. Nagtaka siya kung paano ito nakahanap sa kanya. Pero sinabi ni Rix na professional postman siya at kailangan niyang magmadaling umalis.
Binasa ni Al ang sulat mula sa kanyang tatay na nag-anyaya sa kanya na bisitahin ang kanilang pamilya sa Lurugos. Natuwa si Testa dahil nami-miss niya rin ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Al na may mga pending pa siyang quest sa guild, kaya bibisitahin niya sila pagkatapos nito. Pagkatapos, pumunta siya sa capital para magtingin ng mga gulay. Tinangkang tikman ang tomato sa isang tindahan at sobrang nasarapan siya. Tinanong niya kung saan galing ang mga ito at sinabi ng tindero na mula sa Lurugos ang mga tomatoes at gumagamit sila ng espesyal na fertilizer para sa mas masarap at mas mataba na ani. Agad na umalis si Al at pumunta sa Adventure Guild para sabihin kay Helen na uuwi siya sa hometown niya. Nag-alala si Helen dahil akala niyang may masamang nangyari sa kanya sa capital. Ipinaliwanag ni Al na lumipat na ang kanyang pamilya sa Lurugos at bibisita siya, at gusto rin niyang bumili ng espesyal na fertilizer para sa farm niya. Nag-request si Al kay Helen na ipa-assign na lang ang kanyang mga pending quest sa iba, at pumayag naman ito. Ipinakita rin ni Helen kay Al na, bukod sa pagiging receptionist, minsan ay tumatanggap din siya ng mga quest. Natuwa si Al, lalo na nang malaman na nakontrol na ni Helen ang power ng Ouroboros, kaya nag-e-enjoy na siya sa laban sa mga monster. Paglabas niya sa guild, nakasalubong siya ng prinsesa na nag-alok na samahan siya sa quest. Nagulat si Al nang sabihin niyang pupunta siya sa Lurugos para bisitahin ang kanyang mga magulang. Gusto sanang sumama ng prinsesa, pero tumanggi si Al. Nagpipilit pa ito, kaya tumakas na lang si Al. Habang naglalakad, biglang may lumitaw na orc na mukhang na-type si Al. Tinakasan niya ito, pero nahabol at naabutan. Sakto, dumating ang isang babae na may blue hair para iligtas siya. Nag-alala ang babae at binigyan si Al ng tubig para kumalma. Sinabi ni Al na okay lang siya. Tinanong siya ng babae kung ano ginagawa niya sa Grim Forest mag-isa, at hindi makapaniwala nang sabihin ni Al na isa siyang adventurer. Ipinaliwanag niya na mahina lang siya laban sa mga orc at mukhang type ito kay Al. Nagpakilala ang babae bilang Ruri at nagkakwentuhan sila. Parehas na Lurugos ang destinasyon nila, kaya nagpasya silang magsabay. Siniguro ni Ruri na poprotektahan siya kung atakihin ulit ng orc. Nag-alangan si Al dahil magtatagal ang biyahe at kailangan nilang matulog sa open area. Pero sinabi ni Ruri na okay lang kasi tiwala siya sa intuisyon niya na mabuting tao si Al. May pahabol pa siyang babala na baka may umataking orc habang tulog sila, kaya natakot si Al at sumunod. Pagdating sa tent, naghanda si Ruri ng extra na higaan at nagkwentuhan sila hanggang makatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla siyang pinagsisipa ni Ruri, kaya kinabukasan ay bagbog sarado si Al. Nagtaka si Ruri, at na-realize na bago pa lang sa pagiging adventurer si Al kaya madalas siyang atakihin ng mga orc. Pagdating nila sa village ng Lurugos, sinabi ni Ruri na kailangan nilang maghiwalay para sa kaligtasan. Nagpasalamat si Al at tinanong kung pwede niyang maging armed escort si Ruri sa pagbalik niya sa Royal Capital, at pumayag naman ito. Na sobrang kinatuwa niya, sinulat niya sa mapa ang direksyon ng hotel na tutuluyan niya para kung may kailangan si Al ay madali siyang puntahan. Pagkatapos, umalis si Ruri habang nagtatanong-tanong sa mga tao tungkol sa mga pag-atake ng demon, pero wala sa kanila ang may ideya. Habang nag-iikot, may narinig siyang sigaw. Pagdating sa pinagmulan nito, may babaeng nagsabi na inatak siya ng demon at tinuro kung saan ito nangyari. Agad na pumunta si Ruri sa lugar. Samantala, nakarating si Al sa bahay ng kanyang mga magulang. Kakatok pa lang siya, bigla siyang inatak, pero napansin niyang yun pala ang kanyang nanay, na todo yakap sa kanya na halos mabali na ang mga buto niya dahil sobrang miss ito sa kanya. Naiisip ni Al na lahat kayang gawin ng kanyang nanay, marunong pa itong makisama, pero sobra talaga ang pagiging mapagmahal niya. Kahit paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya makahinga, todo yakap pa rin ito. Biglang dumating ang tatay ni Al at nasapak siya. Iniisip na ibang tao yun. Nagalit ang nanay ni Al at nagulat nang malaman na ang sinapak niya ay si Al. Habang kinakaladkad siya ng nanay niya, nagsorry ang tatay kay Al, pero pinagbubugbog pa rin siya ng nanay niya. Todo asikaso pa rin ang nanay kay Al, habang ang pagkain lang ng tatay niya, na nakaluhod sa tabi, ay sobrang sunog, isang buong manok. Nainis pa ang nanay ni Al nang mabanggit niya ang pangalan ni Ruri. Ang tatay ni Al naman ay tuwang-tuwa dahil akala niya may jowa na siya. Na nagpagalit naman sa nanay ni Al. Nang sinabi ni Al na armed escort lang si Ruri, kumalma ito.
Naiisip pa niya na parehas pala ng ugali ang prinsesa at ang nanay niya, pero nadetect ito ng nanay niya kaya kinumprante siya kung may iniisip ba siyang babae. Nag-usap na lang siya ng tatay niya at sinabi na mas nadagdagan pa ang pagiging mapagmahal ng nanay niya. Dito rin sinabi ni Al na naghahanap siya ng fertilizer na tinatawag na Nagari. Tinuro ng tatay niya ang lokasyon kung saan ito mabibili sa mapa na dala ni Al. Nagtaka pa siya kung ano ang nakamarka sa mapa, at sinabi ni Al na yun ang hotel na tinutuluyan ni Rory, na ikinagulat ng tatay niya dahil wala siyang narinig na hotel sa area nila. Tinanong din niya tungkol sa mga pag-atake ng demon sa town, pero wala itong nalalaman. Sinabi pa nito na kung totoo ang mga pag-atake, gagawa nila ng paraan. Pinayuhan siya ng tatay na magpahinga dahil aalis pa siya kinabukasan. Excited si Al na maghanap ng Nagari sa town, pero nagulat siya sa mga taong nagkukumpulan. Lapitan siya at may isang lalaki na nagsabi na inatak siya ng demon, pero niligtas siya ng babae na may blue hair na nakikipaglaban mag-isa sa Forest of Illusion. Agad puntahan ni Al si Rory. Biglang naglaho ang mga tao at mga building, sabay ngumisi ang lalaki. Pagdating sa forest, may nakita siyang babae na inatak ng monster. Tinulungan niya ito at todo pasalamat ang babae, pero biglang naging monster ito at tinangka siyang atakihin. Sakto dumating si Rory at ipinaliwanag na ang babae ay true form ng monster na nagpapanggap lang bilang tao. Marami pang ganitong klase sa forest, at kahit anong talo ni Al, hindi nauubos. Nagulat si Al nang makita na si Rory ay lumalaban mag-isa. Biglang lumabas ang lalaki na isa pang demon, na kilala si Rory bilang descendant ng hero. Sinabi nito na nakapagtataka na kahit isa sa mga taga-village ay hindi pa nakakita ng demon. May nagsabi pa na nagkaroon ng pag-atake. Dito napag-alaman na plano talagang ilore si Rory sa village. Sinabi ng demon na isa itong failed hero dahil wala itong kakayahan magligtas, at nagpakilala bilang Loki Dave. Tinanong ni Rory kung bakit dinamay si Al, pero sinabi nito na importante siya dahil siya ang tumalo sa demon na si Romeo at sa Ouroboros. Natawa si Al at sinabi na kasama niya si Romeo, pero hindi siya dapat ikumpara. Inatak ni Rory ang demon, pero madaling naiwasan ito at junumbag sa likod. Agad namang ginamot ni Al ang demon, na ikinabilib nito dahil may kakayahan siyang gumamit ng recovery magic. Inatak ni Al ang demon pero hinagis lang siya nito. Sinugod niya ulit pero iniwasan ito, at nagresulta sa malakas na pagsabog na ikinabahala ni Rory. Halos wala namang galaw si Al, saka biglang sapak sa demon. Susuntok na sana ulit siya, pero sinuntok siya ng demon ng buong lakas, na kinatalsik ni Al. Nagulat siya dahil mabilis gumaling ang sugat nito. Ginamot ni Al ang sarili niya at pinuri siya ng demon dahil nakasapak siya kahit isa lang. Sinabi pa nito na ang target ay sila ni Rory pati si Helen, dahil sa power na nakuha mula sa Ouroboros. Sinabi pa ng demon na kung ang power ng hero ay nagmula sa good god, ang demon king ay mula sa evil god. Ngunit sinabi ni Rory na mahina na dapat ang evil god dahil patay na ang demon king. Ganun din sa good god dahil hindi magagamit ni Rory ang power niya bilang hero. Biglang lumabas ang monster upang tapusin sila. Naiwasan ito ni Al at niligtas si Rory. Tinarget ng monster si Al, pero tinulungan siya ni Rory at sinabihan na tumakas, pero tumanggi si Al at inatak uli ang monster. Naglabas ang kalaban ng mga orb at inatak nila ito. Pinrotektahan ni Al si Rory. Inatak uli ng monster si Rory pero kinatalsik ito, saka kinagat ni Al. Marami pang sinabi ang demon at tatapusin na sana si Rory, pero nainis ito sa sarili dahil hindi niya kayang magligtas. Naalala niya ang mga sinabi ng magulang niya at ang tiwala na kaya niyang maging hero. Humingi siya ng tawad at tatapusin na sana ng demon si Rory, pero nagulat ito dahil naging malabato ang mga monster at nawasak. Pinaliwanag ni Al na dahil sa dala niya ang Nagari fertilizer, ginagamit ito bilang pesticide dahil may coagulate effect, lalo na sa mga leeches, kaya hindi na nagre-regenerate. Natawa pa ang demon dahil sa sugat ni Al, kaya't ang kaya lang nitong gawin ay tumayo, pero tinangka itong eye attack ni Al at madali lang nitong iniwasan. Sinabi ni Al kay Rory na hindi niya ito iiwan at gagawin niya ang lahat para protektahan ito, lalo na laban kay Helen. Dito na naisip ni Rory kung bakit hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan dahil masyado siyang naniniwala sa sinasabi ng iba na hindi niya kaya. Ngunit habang pinapanood niya si Al na patuloy na lumalaban, bumabangon kahit ilang beses na siyang nadapa,
Na-realize niya na kahit may kapangyarihan o wala, ang isang tunay na bayani ay hindi sumusuko. Sa gitna ng labanan, kumilos si Rory at biglang sinaksak ang demonyo. Nagpasalamat siya kay Al dahil dito ay na-realize niya ang kanyang sariling lakas. Hindi lang basta laban ang ginawa niya, biglang nag-activate ang kapangyarihan ni Rory at hinarap niya ang demonyo. Nang lapitan niya si Al, nawalan ito ng malay na nag-alala kay Rory. Habang walang malay si Al, ipinahayag ni Rory ang nararamdaman niya dito. Nang dumating ang gabi, nagulat si Al na nakadikit siya kay Rory at aksidenteng nataman pa niya ito. Pagkatapos mag-recover, sinabi ni Al na panahon na para umuwi. Ngunit habang naglalakad, may narinig si Rory na ikinagulat at ikinataranta niya, natakot siya sa tinig na parang multo. Nang marinig ni Al ang boses, na-realize niya na ang nanay niya pala ang sumisigaw. Natakot siyang baka mapahamak si Rory, kaya agad niya itong binuhat palayo. Natawa si Rory sa reaksyon ni Al, iniisip na natakot lang siya sa multo, ngunit naisip niyang mas nakakatakot pa ang nanay ni Al kaysa sa alinmang halimaw. Biglang napansin nila na nawala ang hotel na tinutuluyan ni Rory, ilusyon lang pala ito ng demonyong si Loki. Habang naghahanap sila ng matutuluyan, sinabi ni Al na bibili muna siya ng Nagari fertilizer bago bumalik sa Royal Capital. Agad na pumayag si Rory na maging armed escort niya. Sa paglalakbay pabalik, nag-alala si Al kung nakabalik na ang kanyang nanay. Naalala niya ang alaala noong bata pa siya kasama si Testa sa forest, kaya nagmadali silang umuwi upang hindi mapag-alitan. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina, sabay bagbog sa sobrang pagmamahal. Kinabukasan, umiiyak ang kanyang ina, ayaw niyang umalis si Al, habang tahimik namang nakikinig ang ama. Napilitan si Al na sumunod, at bago siya tuluyang umalis, pinayuhan siya ng ina na kung pipiliin niyang maging magsasaka, huwag siyang mapilit. Tiniyak ni Al na ito ang kanyang pinili dahil ito ang gusto niya. Magkasama na sila ni Rory sa paglalakbay pabalik sa Royal Capital. Habang naglalakad, napansin ni Rory na tila tina-target si Al ng mga demonyo at sinabi nito na handa siyang iligtas siya kung kailangan. Labis itong ikinablush ni Al. Pagdating sa Royal Capital, nakilala na ni Rory si Helen at nagkasundo sila. Sa farm, inis si Al nang may batang kumuha ng mga gulay bago panahon, ngunit nang malaman niyang nagugutom ito, binigyan niya ng mga handang gulay. Natuwa ang bata at masaya si Al na nakapagpasaya siya sa ibang tao. Ipinaliwanag ni Helen na dahil sa pag-atake ng mga monster sa Lurugos, tumigil ang distribusyon ng mga goods sa ibang bansa, kaya tumaas ang presyo ng lahat ng commodities. Biglang narinig nila ang alarma, may monster attack na naman. Lumaban sina Al, Helen, at Rory kasama ang mga warriors at knights. Kahit malakas ang laban, hindi nauubos ang mga halimaw. Nang dumating ang mga knights mula sa Antisburg Kingdom, dala ang sacred sword, natakot ang mga halimaw at umatras. Nagdiwang ang mga tao sa Magus dahil naligtas nila ang kanilang kingdom. Kinabukasan, bumisita ang prinsesa sa bahay ni Al upang magpaalam bago tuluyang umalis sa Magus. Sinubukan ni Al pigilan ito, ngunit nagpasalamat lamang ang prinsesa bago lumisan. Pagbalik sa farm, bumalik ang babae at bata na dati nang kumuha ng gulay, humingi sila ng paumanhin at natuwa sa lasa ng gulay. Ipinahayag ng babae na isa siyang mananahi at handang tumanggap ng trabaho ni Al kung kailangan. Nagulat si Al nang makasama si Rix na nagbigay ng liham at ipinakita ang newspaper na naglalaman ng balita tungkol sa nalalapit na kasal ng prinsesa sa prinsipe ng Antisburg. Samantala, nagkaayos na sina Rory at Helen. Ipinakita rin ni Helen kay Rory ang papel na nagsasabing ang prinsesa ay napilitan sa kasal, at ipinaliwanag kung paano ginamit ni Rory ang sacred sword para mapalayas ang mga monster. Biglang napansin ni Rory na may kakaibang nangyayari, bakit naiintindihan ng mga monster ang salita ng tao. Nakakagulat na sumusunod pa rin sila sa prinsipe, na pinayagan naman ni Helen. Dumating si Al sa tamang oras at ipinakita ang sulat ng kanyang ina. Nang basahin nila ang unang bahagi, pinigilan ni Al ang mga monster at pinunit ang papel para mabasa ang ikalawang pahina. Dito, ibinigay ng kanyang ina ang mahalagang impormasyon. Lumabas na ang sacred sword na ginamit ni Prince Nedeles ng Antisburg ay peke, gawa lamang ng mahihirap na blacksmith. Lalo silang nagulat nang malaman na ang ina ni Al ay dating commander ng Shadow Puppet, isang intelligence unit kaya't madaling makakuha ng impormasyon kahit gaano ito kasekreto. Walang alam si Al tungkol dito,
kaya ipinaliwanag ni Helen na espesyal ang unit na ito sa pagkuha ng intelligence. Napag-alaman din nila na isang demonyo lamang ang nagtatawag ng mga monster. At kinidnap ang kanyang jowa upang mapasunod ito. Dito nila naintindihan na plano ng Antisburg na guluhin ang Magus para mapilitan ng prinsesa na ipakasal sa prinsipe. Nag-alinlangan sina Helen at Rory kung close si Al sa prinsesa, ngunit todo tanggi si Al. Ang tanging dahilan para iligtas nila ang prinsesa ay bilang mga mamamayan ng Magus. Sumasang-ayon na ang dalawa, ngunit problema pa rin kung paano makakapasok sa Antisburg dahil mahigpit ang screening ng mga citizen. May solusyon naman, biglang dumating si Rix bilang guide. Samantala, sa Antisburg, nag-meeting ang mga representatives ng ibang bansa para magpasalamat kay Prince Nedeles sa kanyang tulong laban sa mga monster. Tumaas ang bayad sa proteksyon gamit ang Sacred Sword at tuwang-tuwa ang prinsipe dahil madaling malinlang ang mga bansa. Nagplano siyang palakihin pa ang sakop ng pag-atake, ngunit tumanggi si Gazelle, isang demonyo, dahil ayaw na nitong saktan ang mga kasama niyang humans. Nagalit ang prinsipe at pinwersa ito, sinabihan na kung hindi, mapapahamak ang jowa niya. Dumating ang prinsesa at nakita ang pang-aabuso sa tauhan ni Gazelle. Biglang nag-report ang isang knight na delayed ang carriage para sa ceremony, kaya galit ang prinsipe at ipinag-utos na ayusin ito. Habang ito'y nangyayari, kinuha ni Al ang damit na ginawa para sa misyon. Proud ang bata sa galing ng kanyang ina, at pumayag si Al. Dumating ang liham mula sa kasamahan ni Rix, handa na ang plano para makapasok sila sa Antisburg. Ipinaliwanag ni Rix na ang pangunahing layunin ay iligtas ang hostage. At gamit ang carriage para sa ceremony, makakapasok sila ng mabilis. Nagulat sina Helen at Rory nang malaman na si Rix ay isa ring demonyo at miyembro ng Shadow Puppet, at marami sa kanila ang nagdi-disguise bilang tao. Ang demonyong kinokontrol ni Prince Nedeles ay na-inlove na sa isang tao, at dahil sa peace agreement, malaya na silang maging magkasintahan. Pinanggako ni Al na ililigtas nila ang dalawa. Matagumpay na nakapasok sina Al sa Antisburg, ngunit kailangan pang pumasok sa castle para kunin ang hostage. Proud si Al sa kanilang disguises, gawa ng pinakamahusay na tailor sa Magus, ngunit nag-aalala sina Helen at Rory baka masyadong halata sila. Plano ni Al, dalhin ang hostage sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal, at doon papatutuhanan nila kay Gazelle ang peking Sacred Sword. Habang lumalabas sila ng eskinita, napansin sila ng gwardya. Kinontrol ni Al ang sitwasyon, nagpanggap na mga simpleng farmer na nagdadala ng gulay, ngunit hinabol sila ng marami. Habang nag-iisip ng plano, ginamit ni Helen ang kanyang kapangyarihan para ihagis si Al sa castle, natama siya sa kwarto ng hostage. Dahil sa ingay, may mga guards na dumating. Ginamit ni Al ang gulay bilang armas at natalo ang mga ito. Napansin niya na hindi makagalaw ang jowa ni Gazelle dahil may bakal sa paa, kaya binuhat na lang niya ito. Sa labas, nakasalubong nila sina Helen at Rory at nagpalakpakan sila sa tagumpay. Tumakbo sila patungo sa simbahan at handa na pumasok. Sa simbahan, patuloy na tinatanong ng hari ang prinsesa kung sigurado siya sa kasal, at sinabi nito na oo, para sa kabutihan ng Magus. Habang dinidistract ni na Helen ang guards, nagsimula na ang seremonya. Biglang pumasok si Al sa simbahan at naiyak ang prinsesa sa tuwa. Sinubukan ng prinsipe na ipahuli si Al, ngunit sinabi ni Al na peke ang Sacred Sword. Nagulat ang lahat, ngunit pinagtawanan lang siya ng prinsipe. Biglang dumating ang guard na nagulat ng bagong monster attack sa kingdom, kontrolado pala ni Rix. Tinawag ni Rix si Gazelle at nagpakita kung paano niya kinokontrol ang mga monster. Ipinakita rin niya lahat ng ginawa ng prinsipe. Kinumpranta ng hari ang prinsipe, pero natawa ito at sinabi na huli na ang impormasyon, mula pa kagabi ay ipinadala na niya ang mga monster sa Magus. Ipinaliwanag ni Gazelle na hindi niya kailangan ng flute, sapat na ang pagkalat ng bangkay ng monster para magpunta ang iba sa Magus. Bigla namang dumating sina Helen at Rory, dala ang balita na ligtas ang Magus. Ayon kay Rory, nakatulong siya sa mga warrior at knight sa laban kontra sa mga monster, kaya protektado ang kingdom. Totoo nga ito, kitang-kita nila kung paano nakikipaglaban ang mga tao, at labis itong ikinatuwa ng hari, halos maiyak sa tuwa dahil swerte siya sa mga nasasakupan. Sinabi naman ni Al na hindi na kailangang magsakripisyo ang prinsesa para sa Magus.
Dumating ang mga guards at hinuli ang prinsipe. Ayon kay Helen, inilatag niya ang lahat ng kalokohan ng prinsipe, kaya galit na galit ito at sinubukang atakihin ang hari. Ngunit niligtas ni Al ang hari at tuluyang napabagsak at nahuli ang prinsipe. Laking ginhawa ni Al, Helen, at Rory, tapos na ang kaguluhan. Biglang yamakap ang prinsesa kay Al at inihayag ang kanyang pagmamahal na ikinainis ni Rory. Nagulat si Al, pero ipinaliwanag na kakilala lang niya ang prinsesa. Ayaw pang humiwalay ni prinsesa kay Al na lalong nakainis kay Rory. Dinagdagan pa ito ng hari sa pasasalamat sa pagligtas at sa pagbibigay ng welcome sa pamilya nila na lalo pang nagpapanik kay Al. Ipinasa ni Rix ang isang liham sa hari. Ayon dito, ipinapakita nito na ang lahat ng plano ni Nedeles ay nauna ng pinlano ng nagpadala ng liham. Dito na-realize ng hari na si Rix ay miyembro rin ng Shadow Puppet. Patuloy silang nag-imbestiga para matukoy ang mastermind sa likod ng liham. Ilang araw lang ang nakalipas, tuluyang nahuli si Nedeles at muling bumalik ang kapayapaan sa Magus. Dumalo ang prinsesa sa Adventure Guild na ikinagulat nila. Nagbigay siya ng reward sa mga warrior na nagprotekta sa kingdom. Sinabi ni Helen na parang nakilala niya dati ang prinsesa, ngunit ipinaliwanag ni Al na normal lang ang ganda nito kaya maraming kamukha. Nag-react ang prinsesa at kinumprante ni Rory si Al dahil marami siyang kalaban sa puso. Nagkainitan ang dalawa kaya tumakas si Al. Pagdating sa field, sobrang satisfied si Al sa ani niyang mga kamatis. Nagulat siya nang biglang naroroon sina prinsesa at Rory. Napilit siyang pinipilit pumili. Pinili niyang huwag pansinin ng dalawa at nag-focus sa pag-aani na ikinainis ng dalawa. Tinanong siya kung may iba siyang gusto at sinabi niyang meron na labis na ikinagulat nila. Wala na silang nagawa kundi umalis habang si Al ay nag-aalaga sa mga ani at nakikipag-usap sa picture frame na kasama si isang batang babae, si Liva. Lumipas ang flashback, 15 taon na ang nakalipas sa village ng Seals. Habang hirap sa pag-ani ng patatas ang tatay ni Al. Si Al ay nag-aalaga lamang sa paligid. Nagulat ang tatay niya sa kakayahan ni Al, ngunit nasiyahan ito sa effort ng anak. Biglang sumingit ang nanay ni Al at pinagsasakitan ang tatay niya dahil sinasabing pinapagawa niya si Al. Habang ipinapakita ni Al ang ani sa village, may nakita siyang batang pinagsisipa ng dalawang lalaki dahil nagnakaw ng gulay. Tinanong niya kung bakit at nalaman niyang baka inabandona na ito ng magulang. Ang bata ay itinutulak patungo sa slave trader. Tinulungan ito ni Al, binigyan ng pagkain, at kahit tinangka nitong tumakas, huminto nang makita ang dala niyang pagkain. Tinuruan niya ang bata na mas masarap ang patatas kapag walang balat, ngunit nagtago ito, kaya iniwan niya muna at umalis. Kinabukasan, nagdala ulit siya ng tomato omelet. Hindi nagpakita ang bata, kaya iniwan ni Al. Sa pangatlong pagkakataon, hinarap na siya ng bata at kinain ang pagkain. Sobrang nasiyahan si Al na proud ipinaliwanag na siya ang nagtanim ng gulay, dahil ayon sa tatay niya, ang kasiyahan ng isang farmer ay makita ang saya ng iba sa kanyang ani. Nagpakilala ang bata bilang Ilvia. Habang nag-uusap, kumulo ang tiyan ni Al, kaya inalok siya ni Ilvia ng pagkain. Biglang hinablat ng mga lalaki si Ilvia para dalhin sa slave trader. Tumayo si Al at pinanggako na babayaran ang lahat ng ninakaw, ngunit tumanggi ang mga lalaki. Dumating ang tatay niya at ipinaliwanag ang sitwasyon. Bilang paumanhin, binigay ng tatay niya ang pagkain sa bata na ikinatuwa nila. Nag-alala ang tatay ni Al na baka muling magalit ang nanay niya, pero pinilit nilang maging positibo. Ibinalik ni Ilvia ang ninakaw niyang patatas kay Al. Na-realize ni Al na kailangan ng tulong para lutuin ang pagkain, kaya inalok niya si Ilvia na tumira sa kanila at unti-unting tumulong sa pagluluto. Masaya si Ilvia, at makalipas ang 2 taon, kasama na niya sa pagtatanim si Al. Nagagalit si Ilvia dahil puro farming na lang ginagawa ni Al, pero pinaalis siya ng tatay ni Al at sinabing hayaan si Al. Sinabi ni Al kay Ilvia na makipaglaro sa ibang bata, pero ayaw pa nito. Nakita nila si Testa na hinahabol ng killer bees, at dumating ang nanay ni Al upang ipagtanggol sila. Nagulat at nabilib si Testa sa lakas ng nanay ni Al. Nagdesisyon ang pamilya na pumunta sa Royal Capital para maghanap ng bahay. Habang naglalakad, tinanong ni Al si Testa tungkol sa killer bees at ipinakita nito ang treasure map. Sabi ni Testa, delikado sa forest ang slimes, kaya dapat mag-ingat.
Gusto nilang magdala ng treasure para kay Ilvia. Ngunit sinabi ni Al na manatili ito sa bahay. Habang naglalakad, nalaman ni Al na hindi makisalamuha si Ilvia sa village dahil sa masamang trato ng ibang taga-baryo. Nais nilang lumipat para maprotektahan si Ilvia. Pagdating sa treasure location, nagulat sila dahil bato lang ang nakikita. Nang matapakan nila ang isang bato, bumukas ito at nahulog sila sa ruins. May nakita silang bato na may nakasulat at nang hawakan ni Al, nagliwanag ito. Napunta siya sa ibang lugar at naatake ng monster. Sakto namang sumabog ang bulkan. Nagising si Al sa tawag ni Ilvia. Nang bumangon siya, sumakit ang dibdib niya at agad itong ikinabahala ni Ilvia. Dumating din si Testa para kamustahin siya. Napatingin si Al at laking gulat niya, natabunan ng abo ang buong village. Biglang sumabog ang bulkan at natabunan ang lahat, pati ang mga fields. Nasira rin ang tulay palabas ng village, kaya hindi sila makaalis. Nauubos na rin ang pagkain. Pumunta si Al sa mga tanim niya, pero lahat ay nasira. Napag-alitan siya at sumakit muli ang dibdib niya. Nanghihina siya at natatakot si Ilvia. Tinangka nitong magnakaw ng pagkain sa village chief, pero naalala niya kung paano humingi ng tulong si Al para pakawalan siya, kaya hindi na niya itinuloy. Sa halip, ibinibigay niya kay Al ang kanyang share para kumain. Nagtaka si Al kung bakit mas marami ang dala niya, at ipinaliwanag ni Ilvia na may dumating daw na food supplies mula sa royal capital. Babalik na rin daw ang kanyang nanay at tatay, kaya dapat kumain siya ng mabuti. Sinabi pa ni Ilvia na magpalakas siya para matikman muli ang mga harvest ni Al. Lumipas ang ilang araw at palaging ibinibigay ni Ilvia kay Al ang kanyang share. Hindi kinaya ng katawan ni Ilvia ang gutom at nag-collapse. Nagtaka si Al nang magising siya at wala na si Ilvia. Dumating si Testa at sinabi ang malungkot na balita na matay si Ilvia. Sinabi pa ni Testa na huli na ang lahat nang makita niya ito. Hindi makapaniwala si Al na ang sanhi ng kamatayan ay malnutrition, lalo na't may food supplies na dumating mula sa royal capital. Labis siyang nagulat at naiyak nang malaman na palaging binibigay ni Ilvia ang pagkain niya sa kanya. Sinisi ni Al ang sarili, kung buhay pa si Ilvia, hindi niya hahayaang magutom ito. Habang naglalakad pabalik sa guild, may nakita siyang babae na walang malay sa daan. Agad niyang chinek at laking ginhawa niya nang buhay pa ito. Hindi niya pwede iwan, kaya dinala niya pabalik sa village. Pagdating sa bahay, nagulat siya nang magising ang babae at tumayo. Tama ang hinala ni Rory at todo paliwanag si Al. Pero sinabi ng babae na sinamantala lang siya ng sitwasyon para dukutin, ngunit ipinaliwanag ni Al na nag-aalala lang siya. Nang tanungin kung saan ito pupunta, sinabi na papunta daw sa guild sa royal capital para mag-request. Pinayagan ni Al na samahan siya, at nagpakilala siya bilang Linnea Magnell. Nagulat si Rory nang makita si Linnea sa bahay ni Al, lalo nang malaman na suot nito ang damit ni Al, kaya mabilis itong umalis. Pagdating sa guild, ipinaliwanag ni Al kay Helen ang sitwasyon at sinabi rin na gusto ni Linnea mag-request. In-interview na ito ni Helen para kunin ang detalye ng request, ngunit medyo nabulabog siya, kulang ang impormasyon tungkol sa town at baka walang adventurer na pumayag. Tinanong ni Linnea si Al kung malakas siya, at sinabi niyang pwede na dahil pangunahing farmer siya. Kung gusto, siya na raw ang gagawa ng request. Pinatunayang si Al ang maghahandle ng quest. Nagulat si Al nang malaman na sa Gull Town ang investigasyon. Ipinaliwanag niya na kilala ang town sa malaking production ng asparagus, at idinagdag na ang lasa nito ay isang supreme masterpiece na magpapaalala sa kanya ng kanyang hometown. Na-touch si Al nang pumayag si Linnea. Sinabi ni Helen na medyo weird si Al, pero makakatulong siya. Nag-usap sina Al at Linnea, at sinabi nito na susubaybayan siya para malaman kung mapagkakatiwalaan. Kinablush si Al. Samantala, nasaksihan ni Rory ang pag-uusap nila at may ibang interpretasyon sa nakita. Nagsimula na silang magbiyahe papunta sa Gull Town. Sinabi ng driver na biglang tumigil ang trading ng Gull Town sa kalapit towns. Nagulat si Al nang may humabol na orc sa kanila, na siya ang target. Nawala ng malay si Al sa takot. Nang magising, napansin niyang may suot siyang kwintas, may mentally calming effect ayon kay Linnea. Pagdating sa Gull Town, hinarang siya ng guards. Ngunit nang sinabi ni Linnea na kasama siya, pinapasok siya. Nagtaka si Al dahil ang armas ng guards ay mga mop.
Tinangkang magtanong sa mga tao tungkol sa kakaibang nangyayari, ngunit sinabing payapa daw ang town. Binigyan pa siya ng sunog na pagkain, at napansin niyang lahat ng tao sa town ay tila wala sa sarili. Biglang may kumidnap sa kanya, at labis siyang na-stress. Sinabi ni Linnea na ganito na ang kalagayan ng town sa matagal na panahon. Pumunta sila sa bahay ni Linnea, na nagkwento tungkol sa pamilya niya na nagtitinda ng mga pendant na may divine protection mula sa good God. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila naapektuhan ng town. Habang nag-iimbestiga si Al, nabulabog siya dahil hindi niya alam paano makakakuha ng impormasyon. Biglang lumapit kay Al si Lemuru Horn, ang Lord ng Gull Town. Napansin niya ang pendant ni Al at napag-alamang pareho sila. Tinangkang tanungin ni Al kung ano ang nangyayari sa town, pero hindi sumagot si Lemuro at tinutukan siya ng guards. Sinabi nito na huwag makialam. Tinangkang atakihin ni Al ang guards at sinubukan rin ng Lord, ngunit pinutektahan ito ni Linnea. Lumabas ang isang demon na nagpakilala bilang Vritra. Sumasanib ito sa tao at kinokontrol ang isang target. Ginawa nitong crystallized ang kapangyarihan nito at inilagay sa goddess statue sa gitna ng town. Ayon kay Vritra, ang susunod na target ay ang royal capital. Nabalitaan din na natalo na nito ang mga demon na sina Romeo at Ouroboros mula sa royal capital. Kasama na sa plano si Al mula pa umpisa. Tinanong niya si Linnea kung totoo ang sinasabi ng demon, pero itinanggi ito ni Linnea. Ipinaliwanag pa nito na ginawa raw hostage ng demon ang kanyang mga magulang. Nang maunawaan ni Al ang sitwasyon, sinabi niya sa demon na gawin na nito ang gusto, gagamitin na nito ang crystallized power para kontrolin siya. Hindi makatingin si Linnea, at naalala ni Al ang kanyang hangarin na tulungan ito. Sinabi niya sa sarili na tumakas na, ngunit ngumisi siya at may binato sa sahig, naglabas ito ng liwanag na nagulat ang demon. Biglang sumabog ang goddess statue na nagdulot ng pagkawala ng kontrol sa mga tao. Tinanong ng demon kung ano ang binato ni Al, isa lamang itong communication device, at ang kanyang mga kaibigan ang sumire sa goddess statue. Hindi makapaniwala ang demon dahil bantay sarado daw ito kay Linnea. Ipinaliwanag ni Al na may dalawang pagkakataon na nahiwalay siya kay Linnea, at doon nila nalaman na sina Helen at Rory ang may kinalaman sa 2 beses na kidnapping dahil nag-alala sila sa kanya. Alam na rin nila na ang sanhi ng kaguluhan sa town ay ang goddess statue. Binigyan siya ni Helen ng Pear Stone at pag binasag ito, magliliwanag ang bato na hawak niya. Nalaman ni Linnea na ang extra pendant na hiningi ni Al ay napunta kina Helen na ikinatuwa nito. Sinabi rin ni Al na nailigtas na nila ni Helen ang kanyang mga magulang. Natawa ang demon, pero sinabi na may hostage pa siya at kinokontrol si Lord Lemuro para tutukan ng weapon ang sarili. Alam ni Al na mahal ni Lord Lemuro ang asparagus. Pinakita niya ito at sinalaksak sa bibig ni Lord Lemuro, kinain nito ang asparagus at habang umiyak-iyak, napangiti. Dahil dito, nawala ang kontrol ng demon sa Lord. Kinainis ang demon, kaya sinapak ni Al ang Lord na kinatalsik ito. Dahil tapos na ang isyo, nagpasalamat si Linnea. Tinanong ni Al kung sigurado itong ibibigay ang pendant sa kanya, at sinabi ni Linnea na gagamitin ito bilang proteksyon. Nagulat sina Helen at Rory nang halikan siya ni Linnea, at sinabi nito na pagtama na ang edad ni Al, pupuntahan niya ito sa Royal Capital para sa Joanne. Lutang na naglakad palayo si Al. Tumulong na rin sina Helen, Rory, at ang prinsesa sa mga gawain sa farm. Mukhang nag-enjoy pa sila, at curious ang prinsesa sa pendant. Sinabi nila na binigay ni Al, may calming effect at kaya mag-ward ng evil spirit. Kinainis ang prinsesa, bakit siya lang walang pendant? Sinabi niya na mas okay kung ibibigay sa kanya ni Al. Ngunit pinaalalahanan siya ni Helen na reward ni Al ang pendant sa pagligtas ng Gull Town at isipin din ang damdamin ni Linnea. Mas kinainis ang prinsesa dahil may bago na naman na chicks na gusto kay Al. Habang nag-uusap, may narinig silang malakas na sigaw. Agad nilang pinuntahan at nakita si Al. Nag-alala sila, pero wala palang kalaban, isang bushkiller ang nakita ni Al. Galit na galit, ipinaliwanag nito na klase ng halaman nito na sumisipsip ng nutrients ng mga gulay. Natawa sina Helen, sabi nila mas kalaban pa daw ito sa demonkind. Ibinibenta ni Al ang harvest sa capital sa tulong ni Rory. Nagulat siya nang makita ang hari na nakadisguise bilang normal customer. Nagtago ang prinsesa, tinanong siya kung kailan siya magiging bahagi ng pamilya nila.
Sinabi ni Al na wala pa sa isip ang mag-asawa. Marami siyang inalok na fields at farming tools at nagpa-interes kay Al, pero pinigilan ni Rory, huwag pumayag magpakasal sa hindi mahal. Kinainis ang prinsesa at binato siya, pero si Al ang nataman. Habang nawala ng malay, may diyosa na tumatawag sa kanya. May sinasabi pa ito, pero hindi niya maintindihan. Pagbalik sa realidad, naka-face to face siya sa hari na kinabigla siya. Nag-alala ang hari, pero sinabi ni Al na pag-usapan na lang nila ang topic sa ibang araw, kaya umalis ang hari. Masaya si Al dahil nabili lahat ng gulay niya. Nagpasalamat siya kina Rory sa tulong at sinabi na tawagin lang siya kung kailangan ng tulong. Plano niyang gamitin ang kinita sa herbicide para sa mga bushkiller sa fields niya. Nagmalas psycho mode si Al sa galit sa bushkiller na kinagulat nila. Habang naglalakad, napansin siya ni Rix. Ikinwento niya ang tungkol sa bushkiller at ipinakita ang katapusan sa kanila. Hindi makarelate si Rix kay Al. May nakita silang batang hinuhuli ng mga lalaki para ibenta sa slave traders. Agad nakialam si Al. Sinabi ng isa sa kanila na huwag makialam kung ayaw mapahamak. Inatak siya ni Al, pero madali lang iniwasan at hinambalos ng herbicide. Tinangkang atakihin ang kasama nito, pero sinipa ni Al kaya natakot at tumakas. Kinamusta ni Al ang bata at napansin ng sungay, isang demon. Agad itong itinago ng bata. Nakilala ito ni Rix bilang Urea at ipinakita ang sungay sa bata. Ipinakilala sa kanya bilang Urea Macbeth Fongate, iisang anak ng Demon King. Nagtaka si Al bakit ito nasa capital. Sinabi ni Rix kay Urea na huwag mag-alala, hindi galit si Al sa demons. Nagulat si Al at tinanong kung hindi siya galit sa demons, ililigtas niya lahat ng demons. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Habang naglalaro sa kwarto niya si Urea, pinuntahan siya ng demon na si Volpdoma, tagapag-alaga niya. Sinabi nito na hindi siya ligtas at binuksan ng portal para dalhin siya sa safe na lugar. Sigurado ito na may nangyaring masama sa iba, kaya gusto nitong bumalik para iligtas sila. Pumayag si Al, kapalit nito si Rix ang bahala sa bushkiller sa farm. Tinanong ni Rix kung paano pupunta sa Demon Realms. Sinabi ni Al na wala siyang pera para mag-hire ng ship. Nagtaka si Rix kung paano sila pupunta. Tumakbo si Al sa dagat, natakot si Urea baka lumubog. Pero nagpatuloy si Al dahil pag tumigil sila, lulubog raw sila. Sobrang nahilo si Urea nang makarating sa isla kung saan ang Demon Realms. Nagpasalamat ito sa kanya. Biglang lumitaw si Doma at natuwa si Urea. Napansin ni Al na may kakaiba rito. Sinabi na hindi ito kalaban, pero bigla siyang inatak ni Doma. Agad pinrotektahan ni Al si Urea. Tinangkang kausapin ni Urea si Doma, pero pinag-a-attack lang sila. Sinangga ni Al gamit ang kamao, pero hindi pa rin niya kinaya. Patuloy na inatak ni Doma at tinarget si Urea, pinrotektahan siya ni Al. Tinawag ni Urea si Doma, pero ina-attack lang sila. Sinabi ni Al na mukhang may kumokontrol dito. Sinugod ni Al si Doma para atakihin, pero nakaiwas ito at buong lakas siyang inatake. Kinatalsik ni Al, ngunit nag-bounce lang si Doma at muli itong sinipa ng buong lakas. Hindi makapaniwala si Urea, mabait daw si Doma at aatakin siya. Nag-uusap sila nang biglang bumangon muli si Doma, handa nang umatake, kinagulat sila. Biglang may dumating at ginumbag si Doma, nagulat si Al nang makita na ang dumating ay ang kanyang nanay. Sinabi ni Rix kung nasaan siya kaya sinundan ito, dahil masyado raw siyang reckless para pumunta sa Demon Realm mag-isa. Nagtago si Urea habang lumapit ang nanay ni Al. Ipinaliwanag nito na pinatulog lang niya si Doma, at babalik ito sa normal kapag nagising. Pumunta sila sa castle at sobrang nagulat nang makita ang mga demon na bagsak sa loob. May nakita siyang buhay, pero nang lapitan ay nawalan din ng malay, nalungkot siya. Sinabi ng nanay ni Al na maaaring naglaban ang mga ito, at tulad ni Doma, maaaring may kumokontrol. Pinuntahan nila ang trono ng tatay ni Al, sugatan ito, at sinabi ni Al na nawalan lang ng malay. Nagising ang isa sa guards at natuwa nang makita si Urea, pero biglang sumigaw nang may nakita sa likod niya. Tatapusin na sana ni nanay ni Al si Urea, pero napigilan ni Al. Nainis ito at inatake si Al, na agad niyang naiwasan. Napagtanto ni Al mula pa umpisa na hindi ito ang totoong nanay niya, kung tunay, yayakapin na siya ng sobrang higpit. Natuwa siya nang malaman na peke ito,
Hindi siya isang normal adventurer. Bumalik ito sa tunay na anyo, at nagulat si Al nang makita na ang katauhan nito ay si Ilvia. Ang kapatid niyang namatay. Binati siya ni Ilvia at sinabi na na-miss niya siya. Hindi makapaniwala si Al na buhay si Ilvia. Proud nitong ipinakita ang damit na sinuot para sa kanilang pagkikita. Ipinaliwanag ni Ilvia na nabuhay siya dahil sa evil god, at todo puri sa Diyos na yon, na ikinagulat ni Al. Pinakita nito ang power mula sa evil god para atakihin si Uriah, agad itong nailigtas ni Al. Ngunit dahil sa sobrang lakas, nawasak ang castle at mga bundok sa paligid. Sinabi ni Ilvia na kaya niyang wasakin ang mundo, at natuwa dahil nakaiwas si Al. Kahit nakasil ang power ng evil god sa loob niya, kaya niya makuha ang skill na One Who Loves Nature, at biglang na max level ang lahat ng stats niya dahil sa skill ng devil gods. Nagulat si Al, at tinanong kung bakit siya bibigyan ng power ng evil god kahit hindi pa niya ito nakikita. Sinabi ni Ilvia na nakilala na niya ito, at kapag sumali siya, malalaman niya ang lahat. Lumapit si Ilvia kay Al at sinabi na mamuhay sila magkasama tulad ng mga bata. Sinubukan pa nitong kontrolin si Al, pero pinigilan ni Uriah, kinagalit si Ilvia at sinakol si Uriah. Sinabi ni Ilvia na siya lang ang makatawag kay Al. Tinangkapang makialam ni Al, pero inatake siya ni Ilvia. Sinabi na kung tatanggapin ni Al ang power ng evil god, hahayaan niyang mabuhay ang mahal niya, pero kung hindi, tatapusin niya si Uriah. Hindi makagalaw si Al, kaya sinabi ni Uriah na okay lang siya at tumakas. Nabuisit si Ilvia at tatapusin na sana si Uriah, pero biglang nagliwanag ang pendant ni Al. Damilat siya at tumigil ang oras. Nagulat nang may nagsalita, ang good god, na matagal nang pumipigil sa evil god. Gamit ang pendant bilang catalyst, na-link na niya ang time and space. Ginamit ng good god ang power para patigilin ang oras, tatanggalin ang evil god power sa katawan ni Al, at bibigyan siya ng sariling power. Habang nag-uusap, tinangka ng evil god power na atakihin ang good god. Agad ibinigay ni Al ang kamay, na tinanggal ang power ng evil god at binigyan siya ng bagong power. Hindi pa ito kompleto, pero kaya nitong i-block ang attacks at ibinalik ang oras ng kaunti upang iligtas si Uriah. Bumalik ang oras sa normal habang aatakihin na sana ni Ilvia si Uriah, kaya ginamit ni Al ang bagong power. Biglang tumubo ang mga halaman sa paligid na kinagulat nila. Naiinis si Ilvia dahil nakialam ang good god. At inatak siya ng bushkiller na kapalibot sa katawan nito. Nabitiwan nito si Uriah at ginamit ni Al ang power para gumawa ng bushkiller barrier. Ulit na pumalupot sa kanya si Ilvia at kahit anong putol, patuloy siyang inatak ng mga halaman. Napuluputan siya at hindi makagalaw. Sakto, dumating si Doma at inatake si Ilvia. Masaya si Uriah dahil bumalik sa normal si Doma. Lumitaw muli si Ilvia, walang gallows, at inatak si Doma na kinatalsik nito. Tatapusin na sana ni Ilvia, pero sinigawan siya ni Al na tumigil ito at sinabi na boring na. Bago umalis, sinabi ni Ilvia na magkikita ulit sila. Sinugod ni Doma si Al, galit na tinanong ang relasyon niya kay Ilvia. Pinigilan ni Uriah dahil siya ang nagprotekta. Biglang dumating ang Demon King at pinatigil ang lahat. Sinabi nito na hindi nagbago ang katotohanan, niligtas sila ni Al, at nagsorry kay Al. Tinanong nito kung sino si Ilvia, at sinabi ni Al na nakababatang kapatid niya ito. Tinanong din niya tungkol sa evil god, pero sinabi ng Demon King na wala itong alam dahil nasira ang lahat ng libro. Ngunit ipapaalam daw kung may matutuklasan. Samantala, dumating ang servant ng prinsesa bilang substitute, nagbihis at umalis. Habang pabalik si Al sa Magus, naalala niya ang sinabi ni Ilvia tungkol sa skill niya. Naalala niya ang cave na pinuntahan nila ni Testa nung bata pa sila, na pinaghihinalaan niyang lugar kung saan na-meet ang evil god. Tinangka niyang itanong kay Testa, pero walang nakita, bigla lang nawala ng malay si Testa at sumabog ang bulkan. Dahil wala itong alam, tinanong na lang ni Al ang tungkol sa tomatoes na na-harvest ni Testa. Maganda ang resulta dahil sa fertilizer na binigay niya. Niyaya pa ni Al si Testa na gumala sa Royal Capital, pero hindi pwede, mangingisda pa ito. Habang papunta sa Royal Capital, hinabol si Al ng orc. Hinanda niya ang sarili at inatake ito, pero nakabangon agad. Hinabol ulit siya, pero sakto dumating sina Jake at niligtas siya. Sinabi ni Lamia na hami na si Al,
kaya hindi niya kaya labanan ng orc. Nagulat sila. Sinabi ni Helen na tingnan ang stats ni Al. Nang ipakita ni Al, bumaba ang stats kumpara dati marahil dahil tinanggal ng good god ang power ng evil god. Hindi nag-alala si Al at hindi isinabi ang tungkol sa power. Sinabi ni Helen na huwag mag-alala, mas mataas pa rin ang stats niya kaysa normal adventurer. Sinabi ni Rory na gawin nila ang best sa quest. Dumating si Rix at nag-deliver ng letter mula sa nanay ni Al. Nagulat sila, alam ng nanay niya ang tungkol kina Helen at Rory. Natakot sila dahil kung gagawa sila ng moves kay Al, tapos na sila. Tinuloy ni Al ang pagbabasa ng letter, patuloy itong nag-iimbestiga tungkol sa mastermind sa nangyari sa Antisburg. Paalis na si Rix, dumating ang prinsesa at niyaya si Al na gumala, sumingit si Rory at nagkainisan silang tatlo. Sa ngayon, marami pang iniisip si Al, bakit buhay si Ilvia? Ano talaga ang evil god, at ano ang koneksyon nito sa demons? Pero para sa mga kaibigan niya, sa Magus, at bilang farmer, magtatanim siya ng maraming masasarap na gulay. Bilang adventurer, iniisip din niyang i-improve ang skill niya. Pumunta sina Helen para tulungan siya sa farm, at nakasubaybay si Ilvia. Pabaanat na rin lods ng like at subscribe para sa mga susunod nating recap. Salamat!